na manatili ka na ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitinidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliligaw din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, matakamit na, sa tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang din naman ang inyong aral at magkakatok-katok ka pa sa ligong ka. Sanay ka naman sa dating daan, baka sa pitong araw ka marating. Gano'ng lisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay silang muli. Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan, iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lekon, alabing natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Okay, magandang gabi sa lahat at welcome sa Debaters Convention. At meron tayong tinatawag na ambush debate ngayon. Bro Cal versus Pastor Eric or Bro Eric ng End Time. Ang topic nila is patutunayan ko. Ayan. Na ang mga Kristiyano na nagkakasala pa ay hindi pa born again. At ang affirmative natin, wait lang, baliktad pa. Ang affirmative natin, si Bro Cal. Tsaka negative naman, si Bro Eric. Ayan, pasensya na baliktad yung ating caption. Ayan. At ang gagamitin natin na format ngayon, meron silang unang pagpapahayag, tigpa 5 minutes. Pagkatapos niyan, rebuttal agad, tigpa 5 minutes. At pagkatapos ng rebuttal, meron namang pagtatanong. At sa huling part, merong conclusion na 5 minutes. So, bibigyan ko ng 5 minutong unang pagpapahayag yung ating affirmative dito sa topic na ito. Brother Cal, 5 minutes bro. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Live tayo ngayon sa DevCon. Tinitindigan ko po ang paksa ng mga mangangaral o mga Kristiyano na patuloy pang nagkakasala ay hindi pa naboborn again sa Espiritu. Hindi ko po tukoy dito yung religion na born again, ngunit ang tinitindigan ko ay yung totoong pagbautismo ng Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. Ito pong claim namin, hindi po ito galing sa aming mga gawa. Kaya po kami kinapuputan ng lahat na sektang relihiyon, maging mga Muslim, ay dahil ang ipinaglalaban namin ay purong salita ng Diyos. Sinabi sa Juan 15:3,
na dahil sa salita ng Diyos na ibinigay sa amin, kami ay malinis na. Mayroon pa bang malinis na marumi pa? Kung binayaran ni Jesus ang aming kasalanan, may utang pa ba kami? Patutunayan ko na ang aking katunggali ay binabase niya ang kanyang katuwiran at kabanalan sa kanyang mga sariling gawa. Aakusan niya kami ng kung ano-ano according sa outward appearance na sasabihin nila na sa amin daw pananalita, kami ay nagkakasala na. Ano nga ba ang batayan? Kaya kami hindi na nagkakasala. Ito po ay salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos? Basahin ang 1 Juan 3:9. Isulat ninyo ito dahil mamaya baka magtanong sa cross-examination ng aking katunggali kung anong talata. Basahin sa 1 Juan 5:18. Basahin sa Roma 6, verse 1 hanggang 21. Buong chapter ng Roman 6. Basahin ang Roma 8. Basahin ang Roma 7 sa 5:6. Na kayong mga nagkakasala pa ay nasa ilalim pa ng kautusan ng kasalanan. Hindi kautusan ni Kristo. Mabuti ang kautusan, banal at matuwid. Ngunit kayo ay nakukundina ng inyong sariling maling doktrina dahil kayo ay nasa ilalim pa ng kautusan. Bakit? Ano ang kinalaman ng kautusan sa inyong kasalanan? Ito yung utos na nalabag ni Adan. Kaya kayo napailalim sa kautusan ng kasalanan. Kaya ang laman ninyo ay patuloy na gumagawa at wala pa kayo sa spiritual Sabbath rest na ang pagpapatigil sa gawain na umaalipin sa tao. Ito ay kasalanan. Ipagmamalaki ninyo na kayo'y nagkakamali at sinasabi ninyo na dahil kayo'y nagkakamali at hindi nyo pa alam ang ganap na kaalaman, kayo'y nagkakasala na. Mali po yan. That is the condemnation of the law. Ito pong paksang ito, kaya ko itong itindig kahit ako natutulog. Kahit anong oras ko kayong i-debate, kaya kong tindigan. Wala akong batayan na notes dahil ang salita ng Diyos ay nasa puso ko. Basahin natin ang Roma 6. Basahin nyo na lang dahil kunti lang ang oras ko. Walang sinasabi dyan si San Pablo na bakit ka kailangan magpatuloy sa kasalanan kung ikaw nasa biyaya na at nagpapananampalataya na. Kung ikaw ay totoong mananampalataya. Kung totoong tinanggap mo ng biyaya. Bakit sa kunting kibot mo lamang, kunting galaw mo lamang, kasalanan na. At iaakusan nyo sa amin ang kasalanan ninyo. Hindi po yan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang batayan namin, kaya kami hindi nagkakasala, ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ibinigay sa mga pinabanal ng Diyos na isulat sa Efeso 1:4 at Roma 8:29-30 ng kanyang mga pinili na makipaglaban. Sa panahon ngayon, mula pa noon, ay binigyan niya ng kapangyarihan. Kaya naisulat sa Isaiah 54:17, ang panahon ngayon, naakusahan kami ninyo na kung ano-anong paratang, ngunit hindi kayo mananaig sa amin. Dahil ang pinaglalaban namin ay ang salita ng Diyos na pamana sa amin. Isulat ninyo ang Isaiah 54:17. Dahil si Lolo Isaiah mismo ang nagtatanggol sa amin ng mga paratang ninyo na kami kesyo ay nagkakasala dahil sa mga paghatol namin sa mga humahatol sa amin. Si Jesucristo maging siya ay nagsalita ng mabigat sa mga Pariseo noong panahon. Buhay ang Pariseo ngayon. Buhay, marami ang mga Pariseo ngayon. Walang ginawa kundi akusahan kami na sinungaling at hipokrito. Ngunit sinong mananaig sa amin kung nasa amin ang salita ng Diyos? Who will be against us? Who can fight against us? Si Goliath nga, napakalaki. Pero anong nangyari nung nilabanan niya ang Israel? Utol ang ulo niya dahil siya ay hindi tuli na hintil na lumalaban sa pinabanal ng Diyos. Kaya mga kaibigan ko, ang aming pinaglalaban ay salita ng Diyos, Time. hindi ang aming mga gawa. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Bro Cal at syempre dako tayo sa unang pahayag din ng ating negative brother
Eric ng End Time, pasok mo yung 5 minutes mo, bro. So, presentation pa, no? Yes, first presentation. Okay, ang topic po namin ay born again, no? Yung kanya pong hamon ay ang nagkasala ay hindi pa born again, no? So, ang born again po, mga kapatid, ay hindi po ito one night stand, hindi po ito isang taon. Ang born again experience po sa Bible, na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Born again po ay process. Hindi po siya as mere as tinanggap mo si Kristo, then you are really born again. Ulitin ko po, ang born again po ay process. Ito po ay pangalawang kapanganakan. Ano po ba ang pangalawang kapanganakan? Ipapanganak ka sa salita. Yung unang kapanganakan ay sa pamagitan po ng ilwal ka ng ating magulang. No, ang sabi po ni Kristo doon kay Nicodemo, maliban na ang tao maipanganak muli, sabi niya, makakapasok pa ba sa pangalawang pagkakataon? Ang understanding po ni Nicodemo ay yung kapanganakan na ilabas siya uli sa tiyan ng kanyang ina. Hindi po ganoon ang born again. Ang born again po ay process. Sabi ko nga, doon sa 1 Peter, binanggit po ni Pedro na yung born of incorruptible seed. And what is that seed? According to Jesus Christ, na ang Kristo ay naghasik ng binhi, that is seed. And what is that? Word of God. Kaya ito pong atin pong kausap, ang kanya palang pagkaintindi ng born again ay kung hindi na siya nagkasala, no? Born again na. Pero kung titingnan po natin sa kanya pong pamamahayag at pangalawang round na ito, no? Naghamon siya uli ay ito'y habol tabla na lang. At bakit ko nasabi? Sasabihin po natin, no? Habol tabla kasi 7 tanong kanina wala po siyang naisagot. So, dito po tayo sa presentation ng born again. Si Pedro ba, nung kasama niya si Kristo, born again naman siya kagad? Di pa. Ano ang patunay ko? Paano ko nalaman? Kasama ni Kristo si Pedro, pero hindi siya born again agad. Anong sabi ni Kristo kay Pedro? Pedro, if thou shall be converted, strengthen thy brethren. Kasama niya si Kristo. Pero converted ba siya? Born again ba siya? Hindi. Yan po mga kapatid na dapat po matutunan din po ating kapatid na ito na medyo kailangan pa mag-aral, no? Ang ibig sabihin ng born again, incorruptible seed, salita, no? Ang ibig sabihin ng born again, ano din. Ano ba ang ibig sabihin? Yang ano din na yan ay Greek. Tingnan nyo po sa Greek, ano din. Ano ibig sabihin ng ano din? From the first, from the above, from the beginning. So, si John, ang sumulat dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam niya kung saan ang beginning, the Logos of God. In form of word, Logos. Kailangan makabalik tayo sa Logos of God. Ano ibig sabihin sa isip ng Diyos? Hindi by the Word. Yan ang born again experience. Nagsasalita ka ng salita ng Diyos, hindi yung salita ng tao. Mix yan, kapatid. Pag ang pananalita mo ngayon ay pananalita ukol sa human understanding, and that is not born again. Born again means you express the Word of God. Sabi ng Romans chapter 13, verse 9, 10, if you confess to your mouth that Jesus Christ is risen from the dead, thou shalt be saved. Ang salitang confess is not merely as you accept Jesus Christ in your life. Tama yun. Pero hindi lang yan. Sinabing confess, you confess Jesus Christ in form of word. And that is a revelated faith. And that is born again. Yun yung ipinanganak sa salita. Sikal kaya born again na? Paray hatol ang ano. Wala pong ganon.
panay human understanding, yung kanya pong naririnig natin, mga kapatid. 'Di ba? O kanina, inaantay ko po, i-break po niya yung mga talata, pero nagkukot ng talata, hanging, wala po siyang breaking. If you are really born again, you break the word of God. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng debate. Siyempre, dako tayo sa rebuttal. Mauna naman dito si Brother Cal. Bro Cal, sa iyong rebuttal, another 5 minutes, bro. Your time start. Wait lang. Set ko lang. Okay, time start. Now, bro. Okay, sabi mo, ang na-born again na ay nagsasabi ng salita ng Diyos. Tanong, ang nagsasabi lang, Mr. Moderator, rebuttal ba to o cross-examination? Ano to, Bro Cal? Hindi to tanong, Bro Cal. Rebuttal lang ito kasi naghahabol tayo ng oras. Mamaya meron tayong cross pagkatapos ng rebuttal, ha? So 5 minutes ito, rebuttal mo, bro. Pasok, bro. Okay. So ang pahayag kanina ni Brother Eric na itinake note ko, ang born again daw ay salita ng Diyos. Ngunit aking tinindigan, ang salita ng Diyos ay ang pure na salita na galing sa Kanya, na ibinigay sa mga pinili upang maghayag ng kabanalan. Ngunit para kay Brother Eric, na naghahabol dahil tinambakan ko siya kanina, ay ang born again daw ay process, kasi sabihin niya, sanctification, ngunit hindi niya alam, kailangan niya pang mag-aral. Nang na-born again na is a one-time experience. Ito po yung repentance na mula sa Diyos na nakilala mo ang biyaya. Ngunit para kay kapatid na Eric, ang ma-born again ka daw ay kailangan mong maging ganap ang kaalaman mo bago ka maging ganap o maging sakdal sa Panginoon. Ngunit maliwanag po na ang salita ng Diyos na sinabi niya nga ay word. Ito po ay hindi nagmi-mix ng law and grace. Malinaw po na ang mga condemn pa ng kasalanan, na nakikita pa ang sarili ninyo sa ilalim ng kasalanan, kayo po ay mixing law and grace. Tayo po ang lahat, sa biyaya ng Diyos ay pinawalang sala na ang kasalanan. Kaya mga pinili at sugo sa panahon ngayon, mula pa noon, ay naghahayag na lahat kayo ay pwede nang lumapit sa Diyos dahil inalis na ang inyong kasalanan. 2 Corinthians 5:17-21. Pinagmamalaki ni Brother Eric na may tanong daw siyang hindi ko sinagot. Sa cross-examination po, hindi ka pwedeng maghanap ng talata dahil trabaho mo sa presentation mo, nasabihin ang talatang umaayon sa'yo at sasabihin ko rin sa'yo ang mga talata sa presentation ko. Sa cross-examination, pag nagtanong ka kung anong talata, ito ay patunay, patibay na wala ka pa sa ganap na kaalaman sa pagkikipag-debate. Dahil ang talata ay perlas na may ilalim na lihim. Kaya bakit ko ibibigay sa iyo ang perlas na kung ako'y nagpapahayag, hindi mo naman pinakikinggan. Tapos ipagyayabang na nasaan sa talata. Anong talata? Tapos ipagyayabang niyang hindi ko raw sinasagot. Paano ko sasagutin na maghahanap ng talata? Hindi po yan tanong, kundi tanong ng nawawala. Bakit ko ibibigay ang aking perlas? Kaya sa pagpapayag ko, ibinibigay ko ang talata. Nang basehan namin, 2 Corinthians 6:11, na may mga pinili ang Diyos na katulad nyo rin noon nagkasala, ngunit sila ay hiniwalay at pinaging banal ng Diyos. 1 Corinto 6:11. Kaya po, ang totoong incorruptible seed na nasulat sa 1 Juan 5:18, hindi po pwedeng magkasala pa ang mga may binhina ng Diyos. Dahil ipinanganak na muli sila at pinag-iingatan sila ng Diyos. At dahil nag-iingat din kami. Pero kahit anong pag-iingat namin, aakusahan na kami ng mga Pariseo sa panahon ngayon na ibabatay sa kanilang standard ang kabanalan. Nasa kanila ba ang paghatol? Wala. Nasa amin yan. Born again process. Ang banal, ang pinagbabanal, nagpapakabanal. Ang makasalanan ay lalong nagkakasala. Akala ninyo na born again na kayo dahil nakakaunawa kayo sa interpretasyon ng mga end time, ng mga mystical na kung ano-anong mga simbolo. Iyan ba ay pagiging born again? Na born again na ba kayo
dahil umalis kayo sa pagkakatoliko at umanid kayo sa kung ano-anong sekta? Born again na ba kayo? Dahil nakaunawa na iga kayo? Dahil sa pangangaral ng isang sikat na evangelista? Hindi po yan na pagiging born again. Ang totoong born again ay yung may lakas loob ka na ipahayag mo ang salita ng Diyos, ang Word of God. Ito, yung salita na panlaban sa dyablo. Dahil ang dyablo ay nagtatago sa kasalanan na nasa kautusan. Kaya kayo nagkakasala dahil nalalabag ninyo ang kautusan. Ngunit pag kayo'y nasa kautusan ni Kristo, ang hatol ni Kristo sa inyo, wala kayong kasalanan. 1 Corinto 4:4. Kaya pag nagtanong uli ang ating katunggali kung anong talata, dapat ko bang sagutin yan? Hindi. Bakit? Ang talata ay dapat siyang magbigay. Tindigan niya. Hindi yung hahanapan niya ako ng talata. Wala po yan katotohanan na sinasabi niya na bakit ko sasagutin ang mga tanong na siya dapat ang magpapahayag. Kaya po isang panilin lang na sabihin niya na hindi ko raw nasagot ang kanyang mga hinihingi tanong dahil hindi yung tanong kundi naghahanap ng sagot mula sa akin para pamalian niya lamang. Hindi po. Okay, so that is the rebuttal of Brother Cal. At by the way, sa mga bagong pumapasok, ang ating topic ngayon, patutunayan ko na ang mga Kristiyano na nagkakasala pa ay hindi pa born again. Ayan. At ang ating affirmative, si Brother Cal, yung nagsasalita kanina. At syempre, yung ating negative naman, yung magrarabat din ngayon. 10 minutes para sa iyo, Brother Eric. 10 minutes ang rebuttal. 5, sorry. Pero question lang muna bago ako mag-present, no? Ang question and answer ba, ilang minuto yun? 5 pa din pagkatapos nito. 5 kayo. Katapos conclusion na lang din. Pagkatapos conclusion na. So, okay, 5 minutes ito, bro. Rebuttal mo, bro. Your time start now. Okay. Wala po siyang nai-rebut doon sa atin pong pinahayag, no? Wala po akong nakita doon na yung tinitindigan po natin ay kanya pong binali. Pagkos mayroon po siyang sinabi na tutol siya na ang born again ay experience. Yun po ang isang nakita ko lang ng pagkakaintindi niya na tutol siya na ang born again ay ipinanganak ka sa salita ng Diyos, quoted by doon sa 1 Peter, na born of incorruptible seed, and that is seed which is the word of God. So, kontra pala siya na ang born again ay born again experience by the word. Ang para sa kanya ay instant, na pag tinanggap mo si Kristo, born again kanyan. Ay hindi man niya tinutulan yung kay Pedro na kasakasama ni Kristo, ay hindi pa siya born again that time. Bakit? Sinabi po ni Kristo, Peter, if thou shall be converted, o hindi pa siya converted, strengthen thy brethren, if thou shall be converted. So that time, kasakasama, apostol ni Kristo, no, pero hindi pa siya converted. Nangangaral na ba si Pedro sa that time? Kasama na. Pero ang tinatayuan niya, ang mga ngaral, ang mga ngaral na nagkakasala, hindi pa born again. Si Pedro, nagpatotoo na. Ito pa, yung Samaritan woman. No, yung Samaritan woman, nung na-encounter ni Kristo, born again na ba siya? Sabi niya, ito ang Kristo. No? Ang sabi niya, ako yun. Nung sinabi na ako yun, nagtatakbo siya, namalita siya doon. Pero, namalita siya ng katotohanan. Born again ba siya? Hindi pa. Kaya, ang born again, mga kapatid, process yan. Kapag tinanggap mo si Kristo ngayon, nakapasok ka pa lang sa entrance. Unang hakbang pa lang ng iyong pagiging Kristiyano, ng process ng pagiging born again. Kasi lilinisin tayo eh. Sabi ng Juan, 'di ba?
Walk in the light as He is in the light. Walk in the light as He is in the light. We have fellowship one another, and the blood of Jesus Christ cleanse us from all sin. So paano ba ang paraan ng paglilinis ni Kristo sa atin? Sa pamagitan ng paglakad, sa pamagitan ng fellowship. Saan? Saan ang fellowship? Sa Word of God. Kasi diyan tayo lilinisin sa pamagitan ng kanyang salita. So nakakalungkot po ang atin pong kapatid, no? Wala po siyang nairibat. Ngayon, isa-isahin natin yung kanya pong mga puntos na binibigkas kanina. Yung 1 John 3:9, mamaya habulin ko to siya, hindi niya ipaliwanag to. Basta lang siya nag-quote ng 1 John 3:9, 1 John 5:8, no? Romans chapter 7, Romans chapter 6. Mayroon akong nakuha sa Romans chapter 6, no? Magpapatuloy baga sa kasalanan, hanggang doon lang, tapos nag-iba na siya. Wala siyang insaktong breaking talaga, mga kapatid. Na umabot pa siya doon sa spiritual Sabbath rest mamaya. No? Request ko sa moderator, sana habaan ang pagtatanong kasi no, medyo bitin. So, yan. Ano pa ba yung ano natin dito? Sinabi niya kanina, nagbanggit din siya ng 2 Corinthians 5:17, all things become new. Pero hindi po niya ito na-break. Hindi po niya naipakita talaga sa atin kung ano yung mga nilalaman yan. 2 Corinthians 6 verse 11. Wala po akong maisulat, talata lang. So talata lang ang sulat ko, pero yung understanding, yung paliwanag, wala. Ano po isusulat ko? Wala naman siyang paliwanag. So, hindi ito dibastista ang akin pong katunggali na humahabol po ng tabla ngayon. Wala po siyang naitindig, no? At patunayan po niya, no? At gumagamit lang siya ng lisensya niya. Time. Okay, at dyan natatapos ang second part ng ating debate, rebuttal. So ngayon, third part natin is yung ating pagtatanong. Pero bago yan, meron pala tayo mga nasa comment box. Shoutout ko muna si Pastor Rayan, si Windang Marquis, si Eduardo M. Soriano, sino pa ba to? Si Bro Noel, perfecto nandyan. Si Harold J. Canyerejo, ayan, shoutout sa inyo dyan. At dako tayo sa ating pagtatanong dito. Meron lamang 5 minuto na magtanong yung bawat speaker natin. So mauna na yung ating affirmative dito. So brother affirmative, bibigyan kita ng 5 minutes sa pagtatanong, bro. Same ito sa rules ng DevCon, ha? Patungkol sa pagtatanong. Pwede bang pakimute muna yung mute nyo, kahit sino makakamute naman. Mute nyo si Simplicio, please. Hello? Ayan, salamat. At dako tayo sa pagtatanong, mga bro. 5 minutes ito. Bro Carl. Tanong, bro. Tanong. Ang nagkakasala ba ay sa Diablo? Yes or no? Wala po ako nilatag dyan kanina, bro. Doon po sa nilatag ko. Tanong. Next question. Ang naborn again na ba ay justified na? Yes, by the blood of Jesus Christ. Ang justification na nung una, yung inherited, no, you are justified, yung parusa na yon. So wala ka ng kaparusahan doon. So yung committed sin, that is a process. Susunod ka, magpapalinis kaya sabi ng 1 John, next walk question, in please. the light. Tanong. Ang justified na ba ay may kasalanan pa? Ang justified na ba ay may kasalanan pa? Yes, dahil ang 3 uri ng kasalanan, yung committed sin natin, meron tayong pagkakasala na hindi natin sinasadya. Hindi yan kasama sa justification kasi and that is your own volition, free will, and decision. Hindi po hawak ni Kristo yan. Next question, please. Tanong.
ang justified na ba ang naghatol ang Diyos o ang sarili mo? Ang justified na ba ay ang naghatol? O ang Diyos o ang sarili mo? Ang sinasabi natin dito, ang justification, no, dito sa sarili natin, sa sarili natin, kasi meron tinatawag na committed sin, yung pasya natin, no? Yung pasya natin, yung ginagawa natin, yung decision natin, it's not justifiable sa Diyos kasi free will yan. Next question. Tanong, pag ginustified na ba ako ng Diyos, may kasalanan pa ako? Sa punto ng committed sin, hindi ka justify yon doon sa iyong mga gawa. Ang justification doon, yung kasalanan na hindi mo ginawa. You are justified yan kasi hindi mo ginawa. Nasa iyo yan, hindi mo gusto yan, binayaran ni Kristo. Pero yung decision mo, pananagutan mo sa Diyos yan. Next question. Tanong, nagkakasala ka ba dahil nasusuway mo, nalalabag mo ang banal na kautusan? Wala akong sinabi nagkasala ako, pero hindi ko sinabi hindi ako nagkasala. Ang sinasabi ko, hindi ko pinapractice ang kasalanan, pero it doesn't mean hindi ako nagkakasala. Kasi meron po akong weakness sa buhay ko. Next question, please. Tanong, totoo ba na nagkakabuhol-buhol ka na ngayon sa iyong mga pahayag? Yes or no? Hindi. Hindi ako nakabulbuhol kasi lahat ng tanong mo, sinasagot ko. Hindi tulad kaganina, wala kang sagot sa 7 tanong ko. Tanong, Next question, please. tanong, may kasalanan ka ba ngayon? Wala. Kung nakikinig kang mabuti, buksan mo ang iyong pandinig at unawain. Hindi ko pinapractice ang kasalanan. Pero hindi ko sinasabi na hindi na ako nagkasala kasi pwede po ako makapagsalita sa iyo ngayon ng masama na labag sa kalooban ng Diyos. Next question. Ayon sa 1 Juan 1:8. Ayon sa 1 Juan 1:8, ang nagsasabing wala ng kasalanan pero nagkakasala na pa, siya ba ay sinungaling at malayo sa katotohanan? Yung ano yan? 1 John 1:8? Tanong, ayon sa 1 John 1:8, sinabi mong wala ka ng kasalanan, pero nagkakasala ka ba? Ano ang sabi diyan? Ikaw ba ay nagsisinungaling at malayo ka sa katotohanan? Misrepresentation ang iyo pong tanong, bro. Kasi bakit? Next question Ang sabi na yan. ko, Next question. okay. Okay. Sabi ko, hindi ko pinapractice ang kasalanan. Pakinggan niyo po mabuti para tumama po yung iyong tanong. Next Hindi ko question. Next question na yan, bro. Next question. Next question. Next question. Sinasabi mo na ikay nagkakasala pa. Linalabag mo ba ang banal na kautusan kaya ka nagkakasala? Yes or no? Wala akong inamin, nagkakasala ako. Makinig po kayong mabuti. No, wag niyo pong lagyan ng salita ang aking bibig na hindi ko sinabi. Diyan pa lang nagkakasala ka na. Ang sabi ko, hindi ko pinapractice ang kasalanan, pero hindi ko sinasabi na hindi ako nagkasala kasi po pwede ako magsalita ng masama sa iyo ngayon. Time na mga bro. 5 minutes time. Napakabilis lang talaga. At dako tayo sa pagtatanong din ng ating negative. 5 minutes, bro. Set ko lang ang iyong time. Wait lang. Okay, so 5 minutes, bro. Your time start now. Tanong. Unang tanong, naintindihan mo ba ang salitang born again? Yes. Anong ibig sabihin ng born again? Ipinilawanag ko na kanina na ang born again. Mr. Moderator, ipinanganak ka ng muli. Time stop. Nagkakasabay Mr. tayo. Moderator, nasa cross-examine po siya. Lahat ng tanong niya, Okay. sinagot ko. Okay, wait lang, bro. Ano yung muna yung objection, brother negative? Anong objection natin? Bro Eric? Ang topic po namin, born again. Ang nagkakasala ay hindi na born again. Kaya Okay. habulin ko siya dito sa born again. Ano Okay. po ba ang pagkaintindi at pagkapaliwanag mo sa born again?
Okay, so ano daw yung pagkaintindi mo, Bro Cal? Magka-counter object ka, Bro Cal, or sasagot ka na, bro? Ay, hindi na. Kasi nagpapaliwanag ako. Okay. Kinuha niya, nag-objection siya kasi alam niya na ang sagot ko ay walang tanong. So, 20 seconds yan, Bro Cal. Proceed ka sa iyong sagot, bro, sa tanong. Proceed. Ayon sa tinindigan kong paksa, ang mga na-born again na hindi na pwedeng magkasala dahil ang binhi ng Diyos ay nasa Kanya na. Wala nang ihahatol na kasalanan sa Kanya dahil yan ang salita ng Diyos. Kaya ka na-born again dahil sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng mga tao. Next question. Next question. Tutol ka ba na ang salitang born again, ito po ay proseso sa pamagitan ng salita ng Diyos? Yes or no? Tutulak ko. Bakit? Dahil may dalawang uri ang ma-born again, yung justification at sanctification. Pag sinabi mong ma-sanctify ka muna o maging ganap ka muna bago ka ma-born again, yan ay kasinungalingan. Ang born again ay justified ka, then you will be sanctified. Next question. Next question. Okay. Okay. Dito sa Roma chapter 7, binanggit mo kanina, Roma chapter 7, pero wala kang binigay na talata. So I conclude na ito po ay kabuuan. Yung sinabi ni Pablo na I saw another law of my member. Ano po ba yung law, another law of my member? Ano po yun? Iyan yung kautusan nung nasa ilalim pa siya ng kautusan na hindi pa siya nabuborn again. Kaya maging siya ay nakaranas ng nararanasan ninyo. Ngunit katulad ni Pablo, kami ay nakalaya na salamat kay Kristo. Next Ikaw question. ba ay mayroong pagpipigil sa sarili mo na para hindi magkasala? Yes or no? Yes, dahil pinagpipigilan kami, pinoprotektahan kami ng salita ng Diyos according sa Filipos 2.13. Ito ay kalooban niya at according sa 1 Juan 5.18. Pinag-iingatan kami. Next Okay. question. Dinamit niyo po ang talatang 1 John 3:9, ang nagkakasala, yung babasahin ko dito ako magano, no? Nawala. Ang binanggit diyan, ang sino mang hindi nagkakasala at ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi na nagkakasala. Tama po ba? Ang tanong ko, sa talatang iyan, nasaan ka? Nandyan ako. Ituro mo sa salita na dyan kung saan ka. Sa sino man, Kung nandyan ano ka. yung binasa mo, malinaw ang salitang 1 John 3:9. Sinulat yan para sa amin, hindi para sa inyo. Ang tanong ko, Mr. Next Moderator, sa talatang 1 John 3:9, ito babaguhin ko na lang. Yung salitang sino man sa inyo ang nanahan na hindi na nagkakasala, nasaan, kasama ka ba sa sino man? Oh yes, sino man, whoever. Pero hindi yan para sa inyo na hindi matanggap. Okay, sino yung kanya na hindi nagkasala? Yung nakasulat sa 1 John, ako yon. Isa ako doon. Ulitin ko ang tanong, Mr. Moderator. Okay. Ang sabi niya, ang Proceed. sino man ay nandoon siya. Ang tanong ko naman ngayon, sino yung kanya na hindi nagkasala? Kami mga pinili at inaring ganap at sakdal ng Diyos. Mula't simula pa. Okay. Kung kami ay mula sa plural at nagiging singular, paano mo i-reconcile yung pag mula sa plural ay naging singular? Dahil ang sino man ay whoever at ang whoever ay whoever is concerned. Here, there, in everywhere. Maraming nakikinig ngayon ang naniniwala na born again ngayon dahil sa payag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Okay, yung pinamanat salitang whosoever abideth in him shall not sin it. Ano pa ba ang nasa loob ng sin it? Ayan ang paliliwanag mo dahil hindi ko tindigyan. Ngunit Mr. Moderator, undercross po siya. Tinatanong ko po siya kasi ginamit niya yung 1 John 3:9. Ano po ba yung sin it dyan? Bro Eric, dito bro. Kahit sangayon tayo or hindi sa kanyang sagot, bro. Once na sumagot siya, hindi naman yan categorical. So doon ka na lang sa conclusion mo magpaliwanag kung paano niya sinagot or ganito. Pero for now talaga, bibigyan ko siya ng 20 seconds na pagpapaliwanag doon sa kanyang 20 seconds na pagsagot rather
sa iyong tanong, bro. So, whether you like it or not yan. So, bro Cal, 20 seconds sa pagsagot doon sa tanong. Proceed, bro. Malinaw na ang tanong ng aking kaibigan ay nagtatanong ng kanyang sariling kaunawaan na hindi niya maunawaan. Kaya ang tinatanong niya ay yung ayon sa kanyang paniniwala. Time stop. Objection. Mayroong objection. Time stop. Wait lang. Nagko-comment po Sagot siya. Ang sa akin, sagutin niya. No, nirespect ko na yung moderator. Pero sagutin niya dito. Yes. Wait lang, bro Cal, ha. Wait lang, bro Cal. Nakalive tayo eh. Ikaw sunod, tayo, bro Cal, nito. Okay. So, hinihiling ni, I think sa aking pag-analisa, hinihiling ni bro Eric na dumirekta daw si bro Cal doon sa pagsagot at doon sa tanong. Any counter objection doon, bro Cal? Yes, dahil umiiwas siya sa tanong. Naghahanap na siya ng kasagutan sa akin. Wait lang bro Eric, wait lang. Sige, tuloy. Gusto kong ang tanong, sasagutin ko ang tanong niya, ngunit malinaw na ang kanyang tanong ay pahayag niya. Rhetorical question. Hindi naman talaga tanong. Okay. Ganito, bro Cal. Sasagutin mo ba yung tanong niya, bro Cal, or mag-next question tayo? Pagbibigyan ko para hindi umiyak ang aking tanong. Wait, no side comment tayo, bro Cal. Sige. Warning ka dito sa akin, ha. Bro Eric. Bro Eric, pakiulit mo na yung buong tanong, bro. Tapos meron pang 21 seconds. Bibigyan ko Iiwanan ko na lang yan, bro. Mag-proceed na ako. Baka maubusan ako. Marami po ako itatanong sa kanya. Last question mo to, bro. 20 seconds na lang to, bro. Pagkasyahin mo to. 21 seconds na lang to. 31 seconds. Bilisan ko. Sige. 21. Saan mababasa sa Biblia mga ngaral Kristiyano nagkasala, hindi pa born again? Talata. Ayan, again, inulit niya. Siya maghahayag niyan. Hindi Mr. ako. Moderator, maubos yung oras ko. Talata ang hiningi ko. Hindi po siya magkomentaryo. Time stop muna. Okay. Ganito, bro Eric. Ayon sa yung objection, hinihiling mo yung talata, sitas, di ba? Pero wala tayong dito, bro Eric. Bro Eric, ganito. Wala tayong pilitan dito, bro Eric, ha. So, ganito na lang, i-explain ko na lang kay Bro Cal. Bro Cal, hinihiling ni Bro Eric na magbigay ka daw ng verse at chapter. Pero wala tayong pilitan dito kahit hindi ka magbigay or magbigay ka. At meron pang 10 seconds na natira. So, sagutin mo yung last na question, Bro Cal. Proceed ka sa sagot, Bro Cal. Marami akong binitawan ng talata kanina sa aking pahayag. Kaya hindi dapat siya nagtatanong sa akin kung anong talata dahil patunay yan na hindi siya nakikinig sa aking paliwanag. Time na. Ayan. At umiinit na nga. At meron tayong 5-minute na conclusion at ayon sa ating kaugalian dito sa Debaters Convention, syempre, mauna yung ating negative dito, mahuhuli naman yung ating affirmative. So, Brother Eric, this is the last part of our debate. Bro, wait lang bro, i-ready ko lang yung talata ko, huwag mo nang pandarin. Sige, saglit lang, medyo magbasa ka muna dyan. Sige, shoutout muna kay Ernie. Okay, Ernie Alfonso, shoutout sa inyo. At ang nangyari ngayon ay isang ambush debate at talagang pag itong mga to, pag merong pagkakataon talagang makikipag-debate. So, shoutout kay Ernie Alfonso, kay Ombril Ramos, yung ating official na tagapag-music dito sa Debaters Convention. So, tangkilikin nyo din yung kanyang mga other music, no? At kay Ayan J. Villarmea Palar, I think is the A to si brother. At saka kay Noel Perfecto na Catholic, kilala ko to. Si R.A. Fuentes Apologetics, nandyan din sa comment box, isa itong pastor ng Baptist. At iba-ibang si Walhang Tatalo, Eduardo M. Y. Soriano, I think isdak to si Eduardo, parang gano'n. So shoutout sa inyo, nandyan si Harold J. Canierejo, ayan. At Bro Eric, ready ka na bro? Yes bro. Ayan, so 5 minutes lang itong final conclusion nyo. Okay, set ko lang yung iyong time bro. 5-minute final conclusion sa topic na dapat binabanggit din ang topic. Wait lang.
final conclusion bilang negative sa topic na patutunayan ko na ang Kristiyano na nagkakasala pa ay hindi pa born again. Bilang negatibo, Bro Eric, time start now. Okay, doon sa 1 John 3:9, hindi po pala niya naintindihan to. Ang whosoever is born of God, do it not commit sin, for his seed remaineth in him. Whosoever at saka him, si Kristo po yung him. Si Kristo, ipinanganak ng Diyos, born again. Ipinanganak ba si Kristo? Yes. Si Kristo ba nagkasala? No. Ngayon, yung him, ikinapit niya doon sa whosoever. Then dito natin makikita mga kapatid, ang tinutukoy dito sa 1 John 3:9 na him, si Kristo. Si Kristo ba born again? Si Kristo ba ipinanganak ng Diyos? Yes. Hindi naman siya tutol niyan. Pero, kinabig niya na sa kanila daw itong talata na ito. Pero mapatunayan natin mga kapatid na nagkakasala pa siya. Ngayon, tignan natin. May kawindang-windang siya no? Ang hilig niyang magsalita, pero wala naman siyang talata. Mga Kristiyano, sabi niya, hinanapan ko siya kanina, ang mga Kristiyanong mga ngaral na nagkakasala ay hindi pa born again. Pero wala siyang maipakita. Hangin to. Dapat, pag bumitaw ka ng salita, mayroong ka responding na talata. Hindi yung human understanding. Ito po yung gusto kong ihayag sa kanya para maunawaan niya na mixed thought po ang kanyang ipinapasok dito. Yung thought niya, ginagawa niyang absolute para paniwalaan siya, pero wala namang backup na salita. Nagbigay siya ng talata, Romans chapter 6, Romans chapter 7. Ano yun? Habang nagsasalita siya, basahin ko at unawain ko. Jurisdiction mo na magbigay ka ng talata at ipapaliwanag mo. O ngayon, hinanapan kita ngayon ng talata tapos wala ka maibigay. So ngayon, lumalabas, hindi ka nakakabawi ngayon, no? Ano pa ba? No? Sabi niya kanina, nagpipigil pa siya. Ano po bang gusto natin? Bakit dinala natin siya sa Roma chapter 7? Bakit nagpipigil siya? Kasi meron sa loob. Yung another law of my member mula sa panahon ng Garden of Eden, sa magulang natin, dumalo yan, meron pa sa atin. Kaya inamin niya kanina, merong pagpipigil pa siyang ginawa. Yun na nga yung trabaho natin, napigilan natin na hindi lumabas yan eh. Kaya nakikipagbuno. No, si Pablo, sabi niya, ay daily, hinampas ko ang aking katawan araw-araw. Sinusupil ko kasi meron sa loob natin na strange na hindi gawa ng Diyos. Nung tinanggap ba natin si Kristo, nawawala na ba yung serpentine nature? Hindi pa. Kaya siya, inamin niya na may pagpipigil. Sa loob niya, meron siyang pinagtatagumpayan. Kasi nandyan sa loob yan, hindi pa yan nawala. Yan ang dapat mong alamin pa, Bro Cal, yung Romans chapter 7, yung another law of my member. Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi yung kasalanan na tumitira sa akin. Mayroong kasalanan. Ano yung kasalanan? Nasa dugo. No? Lumalabas ito. Naghahanap ito ng masisila. Kaya pinipigilan, nakikipaglaban tayo. Dito rin sa tinatawag na serpentine nature. Yan mga kapatid. Araw-araw mayroon tayong dapat na pakikipagbaka kasi mayroon yan nasa loob ng pagkatao natin. Ito, hidden ito sa kanya. Hindi niya alam ito. Yung nakatagong hiwaga na sinasabi ni Pablo. Pero may pag-amin. Salamat naman kapatid. May pag-amin ka na nagpipigil ka. Na hindi ka magkasala. Kasi kung wala ka ng kasalanan, bakit ka pa magpipigil? Kung wala ka ng kasalanan, bakit ka pa lilinisin? Malinis ka na eh. Ang sabi ng Bible, no, walk in the light as He is in the light. We have fellowship and cleanse. Linis yan sa Tagalog.
cleanse us from all sin. Ngayon, kung malinis ka na, bakit ka pa lilinisin? No? Bakit ka pa magpipigil kung wala naman pala sa loob? Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Brother Eric ng End Time. At syempre, dadako tayo sa ating final conclusion din ng affirmative. Brother Cal ng Kalawakan. 10 minutes para, 5 minutes para sa iyo, bro. Wait lang. Your time start sa final conclusion na lahat ng mga Kristiyano, sa final conclusion sa kanya, napatutunayan niya na ang mga Kristiyano na nagkakasala ay hindi pa born again. Ayan, so Brother Carl, 5 minutes bro, your time start now. Napatunayan ko ng aking katunggali ayon sa kanyang mga pahayag at mga sinalita na siya ay hindi patuli o born again. Siya ay nababalot pa ng laman ng kasalanan. Kaya para siyang isang hintil na lumalaban sa anak ng Diyos. Binasa niya sa 1 Juan 3:9, malinaw, whosoever, kahit kayo, kahit sino, natatanggap kay Kristo. Ngunit pinipilit niya na si Kristo lamang daw yon. Hindi ba si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan? Ngunit para sa aking katunggali. Si Kristo lamang daw ang may karapatang angkinin ng kabanalan. Hindi ba si Kristo namatay para ibigay sa atin ang katuwiran? Malinaw ng aking katunggali ay hindi pa nababautismohan sa Espiritu ng Diyos, kaya hindi pa siya natutuli ng Espiritu Santo. Kaya bulag pa siya sa nakikita namin. Malinaw po ang mga pahayag ko kanina. Magbigay ako ng mga talata na hindi ko na pwedeng basahin dahil sa kakapusan ng oras. Basahin ninyo ang mga sinabi kong talata at kayo ang maglinay-linay. Dahil ang gusto ng aking kalaban ay kadebate ay basahin ko isa-isa. 5 minutes lang, ang ibinibigay ko ay diwa ng talata. Basahin nyo ang 1 Corinto 6:11 na may mga hiniwalay na mga pinili at hinatulan ng mga banal ng Diyos at sila ang mga ngaral ng katuwiran. Hinahanapan ako ng talata. Saan daw masasabi na ang mga ngaral ay wala ng kasalanan? Hindi ba niya nababasa ang mga pangaral ni San Juan, Santiago, San Pedro, San Pablo? Nangangaral ba sila ng kasalanan? Na sila'y nagkakasala? Hindi. Ang ipinapangaral nila ay tagumpay. Tagumpay. Malaya na sa kasalanan ang lahat ng nakay Kristo. Kaya sa pamamagitan namin, kaming mga Rangers of God sa panahon ngayon dito sa Internet Kalawakan, inaanyayahan namin kayo sa Ministry of Reconciliation na nakasulat sa 2 Corinto 5:17-21. Halina kayo, lumapit kayo. Dahil hindi na binibilang ang inyong kasalanan ng Diyos. Manumbalik na kayo sa Diyos. Bakit? Justified na po ang mga nakay Kristo. Ngunit pag kayo na justify na, tinanggap nyo ng biyaya, papasok kayo sa makipot na daan na pananampalataya. Ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na mababautismo ka sa Espiritu at ng apoy para puksain ang mga kasalanan. Nagpipigil daw ako. Ang alam kong sinagot ko, ang Diyos ang nagpoprotekta sa akin dahil wala na, patay na ang kasalanan sa mga born again na. Isulat yan ni San Pablo sa Roma 6, 1 hanggang katapusan. Babasahin ko pa ba yan? Basahin ninyo. Huwag kayong maghanap ng talata sa akin. Kung wala kayong diwa, hindi nyo makikita ang lihim sa ilalim ng liham. Kaya kayo hindi sumasang-ayon sa amin dahil ayaw nyo pang tanggapin. Hindi nyo makita dahil nabulagan kayo sa paglabag ninyo sa kautusan. Under the curse of the law kayo na hindi ninyo ma-declare ang battle cry ng mga anak ng Diyos laban sa diablo. Hindi kami nagmamalaki sa aming sariling gawa. Ang pinagmamalaki namin ay ang salita ng Diyos. Ayon sa 1 Corinto 1:29-30, ang aming itinataas ay ang ginawa ni Jesus sa amin. Justified kami. At dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi mananaig sa kasalanan. Kaya po kayo,
mga hindi pa naboborn again. Nandito kami, nangangaral sa inyo, nag-iimbita sa inyo, ipinapanalangin kayo na makita ninyo ang ibinigay sa amin na makita namin. Dahil ang Diyos ay may pinili, ngunit ang mga pili ay buwang tinatangi lahat kayo, bawat isa, whoever na maniwala sa salita ng Diyos ay malinis na ayon sa 1:15-3. Malinis na kayo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kundi sa kanyang salita. Manatili kayo sa kanya upang magbunga kayo ng marami. Ang nagkakasala pa ay hindi nakakabit sa puno. Nakakabit man yung iba. Under grace daw sila, pero patuloy na nagkakasala. Iyan po ay walang pag-ibig, kaya puputulin ang sanga at itatapon sa puno. Okay, so dyan natatapos ang debate natin ngayon between Brother Cal ng Kalawakan versus Eric ng End Time. At syempre, gusto ko munang magbigay sila ng konting pasasalamat doon sa mga nanonood. Meron tayong 20 plus live viewers. Bro Eric, salamat. Ako na? Bro. Yes, bro. Sige, maraming salamat sa Panginoon. Una sa lahat, pinapasalamatan ko at maging ating moderator na siya pong namagitan sa amin dalawa ni Bro Cal. Salamat din ni Bro Cal sa kanya pong mainit na pakikipag-usap sa atin sa pamagitan po ng latagan, no? At nabitin ako. Nabitin ako pero hopefully may masundan pa, no? At maraming salamat maging dito sa atin pong dyan sa live. Of course, sino man dyan, di ko kayo maisa-isa, hindi ko mabasa kung sino mo dyan. Magandang gabi at salamat po sa inyong suporta. At nasa inyo po ang paghatol, kapatid, no? Magdito sa atin loob sa room. Hindi ko rin maisa-isa at maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat at God bless po. Programa mo, bro. Baka gusto mong i-invite sila, bro. Ay, meron po kaming araw-araw na tawag dito si Brother Francis tuwing alas 6 media hanggang alas 7. Meron po siyang live through Messenger. At kung gusto niyo pong mag-join, type lang po ang Progressive Revelation Ministry. At of course, dyan sa Facebook, meron din po dyan sa Tagalog, Progresibong Kapahayagan. Type nyo po. Nandyan po ang lahat po ng message ng End Time. Click nyo po yung files. At meron din Kogyo End Time Series. So tatlo po ang ating pong link. At meron din sa podcast. Kung gusto nyo pong mag-download ng mga tracks at data, yung database, kung kayo nahirapan po na mag-download, punta po kayo sa Chrome at doon po kayo mag-download ng linaw. Maraming salamat. Pre, Bro Cal, salamat ka, bro. Isang napakalaking karangalan sa akin na gamitin ng Diyos na ibahagi para kaming si John the Baptist crying in the wilderness, repent! Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na ginamit ako na magpahid ng kanyang salita. Kasama ko ang mga Rangers sa God sa Internet Kalawakan, mga pulis ng Kalawakan, taga-aresto ng kasalanan. Salamat, Brother Rasha, at dahil sa ginagawa mo, may matatanggap kang regalo mula sa Council of Maysaya. Shout out sa mga Council of Maysaya at nagpapasaya ng ating samahan. Salamat po sa inyo. Nata, meron ba kayong mga programa, bro, sa Kalawakan or yung group nyo? Ano ba yung mga program nyo dyan? Lagi tayo, araw-araw po, nasa mga planeta kami, nagpapalanding ng mga salita ng Diyos sa mga Facebook group pages. At kita nyo, walang tumatalo po sa salita ng Diyos. Lahat na bumabangga po ay dumadapa. Anyway, salamat, kapatid na Rasya. Iyan. At Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa aming sponsor, tantradasbeda.com, at yun nga kanina, yung laging sumusuporta sa Debaters Convention, yung tinatawag nilang konsilyo ng mga Masaya. At mamaya, pagkatapos nito, magla-live kami ulit dahil meron kaming debate na magaganap, theist versus pantheism. At
napakaganda, Baptist at saka isang yung si Illusion. Napakagandang topic nila. Alin daw yung mas basta mamaya pagkatapos nito magla-live kami ulit at yun. This is Admin Russia Debaters Convention. We're out.